With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy. Naku, it's a good news para sa buong sangkabaklaan. Pasok na sa top 5 finalist. Si Atisa Manalo patuloy na lumalaban at winawagayway ang ating bandila sa nagaganap ngayon na Miss Universe pageant sa Bangkok, Thailand. Diba? Papanoorin ko na lang ulit mamaya pag-uwi. Magtuloy-tuloy na top 3. Ba't walang talent portion sa ano, no? Meron sa prelims yun eh. Meron ba? Oo, sa preliminary anong talent yun. ni Atisa? Kumagat ng bayawag. Yung dati yun. Hindi yung dati, puting manok yung kinagat sa leeg. Hoy! Talent kasi napaaray niya yung manok, nagsalita yung manok. Aray! Yung nakaraan kasi, yun ang ginawang talent, kumagat ng puting manok. Tapos ibinalunbon yung dugo sa palibot ng stage. Kontra-usog. Pinaangat yung sarili sa stage. Dumapa sa tatsulo. Ay, nako, eto na ako. Medyo naboboard naman ang araw mo. Kung hilig mo lang din naman mag-tong it's di ba pa? Well, tara na sa game zone. Wow, from Bayawak to diba? Oh. Diba? Ayan na. Fun believe mo sa game zone dahil can play real tong ins with real people for free. May chance ka rin pwede makisplit over 34 million pesos ng papremyo at makakuha ng daily cash prize worth 14,640 pesos. Diba? Uy, ang laki. Oo. Mara, hindi ko lang alam kung ganito rin kalaki yung premyo ni Atisa or baka mas malaki. Diba? Pero Mara, alam mo ba na sa game zone ang makukuhang cash credit ay pwede mo rin gamitin palaro sa kahit anong game. Kaya rin itong i-cash out. May dalawang event araw-araw. Naku, G ka na ba? G! Visit gzone.ph sa kanilang social media account, sa kanilang Facebook, Instagram at TikTok na may username na Tara Game Zone. Kung G ka na sa tong, it's Tara Game Zone. Tandaan ang gaming dapat fun lang. Visit pancor.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@pancor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan na gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive and learn when to stop. Correct. Learn when to stop. Learn, ha? Yan, pakinggan mo yan. Learn when to stop. Lukang-luka lang ako dun sa nag-sponsor kay Atisa. Na ano? Muntik punitin ni Nawat yung tarpaulin nila. Ay, oo, diba? Hindi kasi bawal naman kasi talaga sa Thailand. Bakit nga kasi nagtayo kayo doon diba? ng ganoon? Ang tutungaw nyo, yan na naman pumapasok na naman dyan yung dapat alamin natin ang do's and don'ts ng bawat bansa. Diba? Yan na naman tayo. Kahiya. Diba? Kinaladkad din na what yung stand. Alam mo naman kasi, diba, pag tayo mga Pilipino, pag ginusto natin, diba? Ano sabi ni Senator Raffy Tulfo? Nakita niyang kinakaladkad din na what? Gumaganyan, no? Perfect. But anyways, naku mga pangga, eto na mukhang may-excite din naman ang mga tao. Dahil bago nga matapos ang taon, mukhang mare. Ang mga nagbabalikan ngayon, hindi naman sa ABS-CBN, kung hindi, nagbabalik active sa showbiz, halos sunod-sunod na. Sino yan? Naku, diba nung una nga, diba nabalita natin, si Maha Salvador nagbabalik ulit sa pag-arte dahil makakasama siya nina Catherine Bernardo at James Reid, diba, sa teleserye. Maha Salvador. Oo. Okay. Diba? Ngayon naman, Maring, eto na. May nagbabalik ulit na talagang na-miss sa mga tao, Angelica Panganiban. Paka. Diba? Ang nag-iisang Ruby. Oh. Siya talaga ang Becky ng bayan. True, diba? Na-miss talaga natin mapapelikula man, mapateleserye. Pag sinabi mong Angelica Panganiban yan. At kapag may Angelica Panganiban, nandiyan din ang paboritong Mars ng bayan, Camille Prats. Bilang Princess Sarah. Hindi kasi, diba? Na-miss naman talaga kasi meron silang pelikula ni Sanjo Marudo na kalahok sa Alam ko si Sanjo, meron siyang lobby po, di ba? Sinabi niya sa atin dati. Pero ngayon, eto pala yun. Parang matagal, siguro yung project na yun, nung sinabi nga, nung, di ba, nakausap natin siya, di ba, yung
time na How to Get Away from a Toxic Family, 'di ba? Pero yun na nga, as in talaga ngayon daw ay mukhang magsasama ang dalawa sa pelikulang Kalahok sa Metro Manila Film Fest. Sige, talent ko yan eh. Yung humikab na. Yung pinalalabas sa mata, na-experience mo na? Sakit pala sa mata, no? Yung pulang-pula na yung mata. Yung yung pinalalabas mo yung mo, hangin. Yung hangin sa mata. Tuloy. Alin sa experience mo na, diba? Hindi lang galing sa akin, pati kay Cara, talent namin yan, paano humikab ng nakadilat. Andiyan na naman siya, Muna tuloy mo na. Para hindi nakapokus yung mga otaho. Diba? Kasi nga naman, very happy ang lahat dahil mukha yatang dito sa Anne-Marie na pagbibidahan nila under Quantum Films. If I'm not mistaken, diba? Anne-Marie, so about to sa yun yung pelikula na kung saan pagbibidahan nila ni Zanjo Marudo. Kasi kung matatandaan natin, huling project na ginawa nila, yung Playhouse, na teleserye. Na kung saan nga naman 2018 pa ito nagtapos. Tapos 'di ba after ilang years 7 years. Parang reunion project nila ito ni Zanjo Marudo. Pero hindi ito under Star Cinema, under Quantum Films ito, na kung saan nga naman tsaka ng Sinico. Yun yung nag-produce na kung saan nga naman ito'y lalahok sa Metro Manila Film Fest etong December. Ay, talaga? Yes! MMFF entry yun. Oh my God, Angelica sa, diba? sa MMFF. I love it. Kumaga, siya, return of the comeback talaga ng totoong Reyna. Isa sa mga totoong Reyna, diba? Kay Angelica ko nalaman yung yung, kasi meron yung dati, meron yung isang Star Magic Ball. Sinabihan niya lahat. Speech siya, sinabihan niya ng mga artista na kayong mga baguhan, galangin ninyo maski sa PA. Ano sasabihin mo? Maski sa pinakamaliit na role. Correct. Nang nasa produksyon, kahit mga gapper. Kasi darating ang araw, isa sa mga yan magiging boss mo, which is nangyari doon kay Angelica. Correct, diba? Na parang totoo naman din. Diba? Binugang mundo, te. Na minsan nasa ibabaw ka, pero alam mo yun, na dadaan ka rin sa ilalim. Kaya tama lang naman din na may mga ganitong klaseng, alam mo yun, hindi naman niya sinasabing, oy, veteranang actress ako. But, kasi napagdaanan niya kaya na-advise siya sa Mare, iba. alam mo, sa personal kong experience, ang talagang masasabi kong baliw sa aktingan at saka halimaw talaga sa aktingan. Judy Ann Santos at saka Angelica Panganiban. Ay, oo. Dati malakas pa mag-yossi yan si Angelica. Napanood ko yan sa isang shooting niya somewhere sa Olongapo. Yossi siya. Chenes. Ganyan lang siya ng script. Hawak niya yung script. Tapos, okay, take na tayo. Silence sa set. Actors cue. Action. Binitawan niya, yung hawak niya. Bakla, bigla siyang humagulgol. Sabi ko, bading. Baliw. Hindi. Sabi ko. Sabihin ka na nahimik siya sa gilid, di ba? Ini-internalize. Nakikipag-usap yun, nakikipagbaklaan. Pagbitaw niya, iyak si bakla. Bakla, baliw. Diba? Halimaw. Si Judy Ann Santos naman, napanood ko din yan kay Juday. Naman siya. Gusto ko ganito makita direct. Ang director nila noon ay yung maliit na si Direct Joyce Bernal. Movie niya yun. Tapos, sinabihan siya ni Direct na, ganito gusto ko makita ha. Tanong siya sa director. Saan niyo po gustong tumuloy yung luha? Kaya niya. Diba? At nagawa niya. Yan yung mga aral na aral sa lahat, diba? Iba yung mga artista dati. Yung mga veteranang actress, yung mga alam mong hinasan. Yung dumaan talaga sa mga, hindi lang basta workshop, kung hindi, dumaan talaga sa mga nag-mentor na mga kilalang director na pinalabas kung ano yung dapat na ilabas sa kanila. Hindi yung mga artistang ginamit yung katawan para sumikat. Hindi tayo mag-aano pero, yan. Pero, nothing against pero that kasi naman. Nagiging yan kalakaran. Diba? Kahit walang talent, may proyekto. Yes, diba? Yung iba kang hindi kumakanta, napapakanta. Correct. Diba? Buti sana kung hindi plastic balloon yung dibdib. Diba? Tapos may attitude plastic balloon. Sarap putokin.
Hindi, pero anyway, dun sa mga veteranong actress, ilan lang yan sa mga nakita kong sobrang professional. Diba? Isa si Angelica na talagang deserve na makabalik. Kasi nga medyo natagalan, Mare. Kasi nga unang-una kasi diba nag-asawa siya. Pangalawa, dapat babalik na siya ulit. Kaya lang, nanganak naman siya. Tapos parang sinabi nga niya na tipong ready naman na siyang bumalik eh. Kumbaga parang kasi nag 2 years old na yung anak niya. Nagka-problema naman yung kanyang balakang, 'di ba, yung hips niya. Yun yung so nag-undergo siya ng surgery ng iilan na halos hindi siya makalakad noon, 'di ba? Na halos nagkaroon ng surgery left and right hips yun, Mare, hindi madali. Tsaka yung recovery noon, 'di ba? Yes. Yan. Pero alam mo, Mare, ang talagang kahanga-hanga talaga sa mga dating mga artista. Yung dedication nila sa trabaho. Pagiging professional. Yes. Diba? Alam niyo ba na dati may mga artista pa na wala talaga silang standby area. Kapag kinunan sa gubat sila sasalampak. Diba? Na nakaupo lang sila sa parang folding chairs lang na ngayon, aarte nyo na. Marang tipong, hindi ba pwedeng i-chroma? May ganun. Kailangan, pwede ba sa studio na lang, tas chroma? Sino artist ang kilala mong hindi nagdo-double? Ako yung totoo, si Maha, hindi. Kasi may mga action siya, lalo yung Wildflower niya. Tapos, sino pa ba? Sila Ate V noon, hindi nagdo-double, 'di ba? Na nagdadar na sila, 'di ba? Yung mga talagang batikan, sila Lorna Tolentino, Maricel Soriano, na kapag nagsampalan talaga, sampalan to na. Ngayon yung sampal. Hindi mo kaya. Diba? Yung mga meron akong blind item. Bago natin tapusin tong diba? Meron ka na palang baon. Isang actress mula ayan. Sa naka-rainbow color na stasyon. Okay. LGBTQIA+, gano'n. Rainbow colors. Natawid na niya lahat ng mga istasyon. Ayun, taray. Sino itong actress na ito? Nakapansin-pansin ang pagbabago sa kanyang itsura. At ultimo, yung sampalan nagpa-double dahil hindi daw pwedeng sampalin kasi baka tumabingi yung muka. Clue. May collab team siya. Okay na. So yun. So bawal na palang kasi ngayon puro retoke na. Diba? Kasi minsan diba issue din yan dati ni Ines Veneracion? Pag may botox, kasi pag sinampal ka, bakat yung mga, diba, ngiwi ka. Diba, mukha ka namang alam mo yun. Mukha kang parang alam mo yun, yung ampalayang hinawakan, sinakal. Alimangong inapakan. Alimangong inapakan. Diba? Na talaga. Ayaw mo magpasampal. Nagpa-double, te. Ng sampal. Ang nakakaloka doon, walang double talaga. So, wala. Persado sila na pikiin yung sampal, tas makeup artist ang kaya isinala. Nga ngayon, diba, Mare, yung sampalan ngayon, minsan parang wala na, hindi na kagaya nung sampalan. Hindi kagaya nung ama, ina, anak. Yung Kim Chiu and Maha Salvador, yung totoong sampalan. Yes. Diba? Na nag-tandem sila. Kung napanood nyo po yan, Yung mga sampal ni Maricel Soriano kay Dingdong Dantes dati. Totoo naman. Diba yung mga ganon? Diba? Subukan nyo kung anuhin. Maranasan nyo din yun. Diba? Hindi ka magiging violente. Ayaw ni Don D niya na nagba-birthday ngayon. Talaga ba? Diba? At syempre ni na Kim Chiu Duran and family. Erwin and Kuya Kai and Kowa. Diba? Mga nanonood. Si Robin Padilla hindi rin nagpapadouble yan. Kaya nga nasunog yung kanyang braso, diba? Sa mga action film. Hindi talaga nagpapadouble. Kaya nga minsan, diba? As in, hindi siya nagpapadouble kung ano-ano na nakikita sa kanya pa nag-online selling yung asawa niya. Diba? In fairness. Diba? Ang yummy. Ang yummy ng barley niya. May nakakalimutan natin na senadoryo. Nakita ko kasi yung barley niya. Gano'n. Barley grass. Bakla ka talaga. Mag-commercial break muna tayo. Anyways, mga panggaya mo muna ang ating unang chika. At least masaya pa rin tayo na muling magbabalik, lalo pat ngayon December na, ang pelikula. Kasi right after nung diba, nung How to Get Away from a Toxic Family, next project ulit ito ni Zanjo, diba? Yung Unmarried under Quantum Films, mapapanood natin yan this coming December. So, kung ano man yan, supportahan natin yan pare-pareho. Oo naman. Ano pa taging tayo? Diba, mga deputies. Deputy tayo ng MTRCB. Correct. Support
tayo sa pelikulang Pilipino. Hindi alis December, diba? Yes. Kaya naman, mamaya manood po tayo ng Now You See Me. Oo, diba? Biglang hindi. Uy, ang ganda ng movie talaga ni Marcel Soriano. Meet, Greet, and Buy, diba? Panoorin nyo showing pa. Panoorin nyo, ang ganda talaga. Diba? Anyways, nako mga pangga, muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At tuloy-tuloy pa rin po muna ang ating tugtugan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy!